nila. And we will see it happen dito sa map 2. It is Ubek Maniac nagsisimula sa BL at yung Sunday Shrooms nagsisimula sa GR at grabe bakbakan agad dito, Aaron. Napakaganda na yung fight on the side of Ubek Maniac, but unfortunately, Sunday Shrooms mas gamay na gamay nila yung strategy na pwedeng gawin dun sa kanilang base. At grabe yung aggressiveness. Tignan mo yung minimap. Grabe yung pag-control agad nila. Yeah, it catches Ubek Maniac off guard. Siguro sinabi nila, guys, durugin na natin sila and let's get them. Pero hindi nila napaisip na biglang, teka lang guys, kami din lalaban at Sunday Shrooms. A good first round win dito sa first half. This is now a good sign para sa side ng Sunday Shrooms kasi mas gugustuhin talaga nila makakuha ng magandang first momentum start for their team. Kasi nakita mo rin naman, nagpo-push out pa rin, nandun sa may tunnel side, pero nandun sa may connector, may kita mo si JJ and the rest of the squad ng Ubek Maniac. More on gunfight, solid gunfight dito sa may labas ng A site. Pero ngayon, ano ba ang gagawin ng dalawang players ng Sunday Shrooms? Actually, feeling ko, mas handa yung Ubek Maniac sa buhos ng ginawa ng Sunday Shrooms nun, no? Sanabi nila, okay guys, ganyan pala ang laro nyo. Kaya din namin labanan ng ganyan. At tingnan mo, sila ang ngayon ang may advantage, player advantage dito sa half na to. Persona sa Vents, onting lande, onting laro lang. Makahanap ng pitas, bumaba! Tumalon! Nanmatay! Now it's a 3-on-1. Kung nahanap nila kung saan yung huling membro, they can easily rotate to B-side. Oo nga, tama kang Aaron, napakahirap. At ayan na. Unfortunate yun para sa side ng Sunday Shrooms. Kumbaga, wala nang reason kung bakit ka pa bumaba. I think yung patience lang dun talaga. Nakita natin on the side of Suna 316. Hindi niya nakinaya. Kumbaga, yung intrusive thoughts niya, why not bumaba na lang ako dito? Baka sakaling wala naman ng tao at nag-rotate. But unfortunately, on the side of Suna, mali yung intrusive thoughts na yon at mukhang napunta nga yun sa side ng UM. Oo, at masasabi mo din, yun yung magandang pasensya na pinapakita dito ng UM. O nung nalaman nila, guys, tayo yung may advantage ngayon, tayo yung lamang, maghintay lang tayo. Alam mo yun, hintayin natin yung kalaban natin gumawa ng pagkakamali at parusahan natin sila the instance that they do those mistakes. Ngayon, default ang pinaggagawa ng Ubek Maniac. Actually, mas gusto ko ang pinaggagawa dito ng Sunday Shrooms. Mas agresibo ang kanilang mga depensa ngayon. And at this point, napakaganda rin na na-establish ng ginagawa ng mga players on the side of Sunday Shrooms. Na-point out mo nga, because this is gonna be a 2-1-2 setup. Doon sa may gitna, etong si Cetra ang babantay, pero may kita niya yung isa, hindi magkoconnect yung bala, pero nandun ulit yung repick advantage. But unfortunately, JJ, siya ang makakuha ng magandang information now. KLB also, 1-for-1 exchange lang, pero mabilis na pagplanta for that wonderful pick of KLP. Wow! Quick scope! KLP, JJ nahulog na 3-on-3 retake situation, pero tinigil ni No. Sabi niya, no. Hindi kayo makapag-retake dito sa site na to. And Ubek Maniac getting another round dito sa first half at mukhang nadali yung mid-side nila. Zeta, unfortunately, hindi niya natamaan yung mga sniper shots niya. And that costed them that round. Ayun yung mga, yung mga opportunity na dalawang beses ka namang nabigyan ng shots on the side of Cetra, pero walang tumama ni isa doon sa mga players ng Ubek Maniac. Parang mas siniswerte pa ata ngayon so far ang side ng UM because of that whiff shot on the side of Sunday Shrooms. Kasi mas nagiging on point pa rin for this map number 2 ang Kara, yung mga players ng UM. Maganda ang idea na pinaggagawa dito ng Sunday Shrooms on a 1-4 setup. Kaso nga lang, feeling ko, side ng Ubek Maniac, mas alam nila, hindi. Actually, isang smoke grenade lang ang kailangan dito sa side ng Sunday Shrooms. At dahil dyan, mapipigil ang gusto sanang gawing tulak ng Ubek Maniac ngayon. 2-3 defensive setup, pinaggagawa ng Global Risk. Dalawang tao sa A.
Tatlong tao dito sa B at potential A split ata gustong gawin nitong Ubek Maniac. Oo. Pero dahan-dahan pa rin. Wala pang casualty na nakukuha para dito sa dalawang team natin. Ubek Maniac, chillax lang. Sunday's Rooms, mas chillax ngayon kasi hihintayin na lang ngayon nila na pumasok dito sa vents area. Pero Chumat Cutie, kailangan mo maging astig dito, Ay. pare. Dahil pwedeng Ay, tatlo nako. yung mapitas mo, pero isa lang at mukhang siya pa ang nabigyan. There's gonna be a wild Trade! play para sa side ng Ubek Maniac. Nakapasok sila, nakuha agad yung 2-for-2 exchange. That's a good sign para dito kay Jay Baez. What a play for the both teams. Pero tignan natin, enough nga ba yung oras para sa side ng SS? Ngayon, retake situation para sa side ng SS. Ayan, City. Nakita na. Lokasyon. Suna na alam niya na nandyan si No. Buti na lang. Nahanap niya ang kailangan niyang pakuwang pitas. Tetra. Hanap ng pangalawa. 1v2. KLP. Pistol. Napakahirap na ito. However, oras. 13 seconds. 10 seconds na lang. And buti na lang nahanap nila yung huling miyembro ng Ubek Maniac. And there it is. The defuse should come out at the right time. And Sunday Shrooms get another round on the board. Napigilan yung pangarap na dapat mapupunta sa Ubek Maniac. Sunday Shrooms, this is now a good start para masimulan na makakuha ulit sila ng consistent round wins na patuloy na nakukuha nila. Jay Baez with that huge 2K, siya yung nakuha para mag-even up yung numbers. Pero nandito sa pagpasok ng UM, nagulat na naman ito si Kid from Tondo. Hindi inaasahan yung mga engagement. JJ, nakuha rin ng 2 kills para dito sa kanilang team. But right now, dalawang low on HP. Pero si Dolph, what a play! Hindi talaga nag-connect. Yung sniper mismo hindi na connect pa dali sa kahanap siya ng isa gamit ng kanyang Desert Eagle. Pero na naman, Tuna, sa isa pang sitwasyon na palagi niya, nakikita yung sarili niya on a 1v whatever. At least nakahanap siya ng isa. Pero sa Suna, napakahirap. Ilang beses na siya nandito sa sitwasyon na to na kailangan niya mag-clutch. Tingnan natin kung makapaghanap siya. 1v3, Dolph, patalon-talon. Ilang mahanap. Suna, isa pa. 1v2. Wow! 1v1. KLB, left on a 1v1 situation. Pero tingnan mo yung oras, Aaron. 6 seconds. 5. At ngayon, panalo nga ang Ubek Maniac. Kahit napatay pa ni Suna yan, Ubek Maniac pa din ang magwawagi dyan. Ibang klase yung mga players ngayon ng Ubek Maniac, knowing that they have the upper hand with those 1v1 clutch. Simula kanina pa yan nung map number 1. But for now, let's see, paano pa rin ba makakuha ng magandang initiate fight ang side ng Sunday Shrooms? Kasi mas nagiging dikit, not like nung map number 1, yung ating laban na nakakasagot ngayon yung side ng Sunday Shrooms. But most likely, kailangan talaga nilang gawin pa ng paulit-ulit yung mga ganun. Okay. Mas maganda ang kanilang ginagawa dito sa second map, pero mukhang yung Ubek Maniac, their mid-round calls talaga nakakaiba. I like what they're doing right now here on the classic default. Just trying to find for any information talaga dito sa A site. Parang mahilig talaga sila sa, alam mo yun, early A control. Kahit nung last map, no? Nakita natin, last map, kung woods yung kukunin nila dito sa base. In this case naman, sa labas ng A site, yung mismong lobby at yung connector, kinukuha nila ng control to. Tapos ngayon, full information sila dito. Nag-iwan ng insert and KLP, hanap ng isang pitas. Ngayon, mandadali, Sunday Shrooms. Naku po, -1 para sa side ng SS. UM naman gagawa nga ba ng magandang pangarap para sa kanilang round na ito? It's gonna be the round number 6. Number advantage. Pero nandun na lumilurk yung isa. Pero tignan natin kung makakalusot kaya ito si Kid from Tondo. Yan, nakahanap siya ng isa. At least, kaso nga lang, full information, lahat na sila dito sa A. And they should be able to get one at least. Buti na lang Suna nakahanap na ng isa. Pero yan na nga, C4 will be planted. How will this post plant be played? Kid from Tondo, alam nila na may tao sa likod. So now, 2-on-3, the awareness from Ubek Maniac. Napakaganda. Last grenade, tinapon, gusto pumasok, Cetra, at isa kahanap, pistol, nakalabas. Dalawa ang kanyang nakuha.
At ayan na, Sunday Shrooms! Nakahanap ng pangatlong round nila dito sa first half. What a flick! What? Ibang klase yung round na yun for the side of Cetra. Para siyang highlight of the day na agad para sa akin. Kasi knowing with the 3K na good retake with a good flick rin na nakuha niya yung double headshot dun sa dalawang member, and this is gonna be a good one for the side of SS dahil nandyan na naman si Suna 360 and KLP also with a 1-for-1 trade. So ano pa yung pwede nating makita para dito sa dalawang? Mukhang alam na ng Ubek Maniac na walang katao-tao dito sa A-site, pero now, at least si Chuma QT, nahanap niya yung initial shot! The trade does come out from Dolph, kaso nga lang, Sona, nandyan na din. Yung rest back, nandyan para sa SS, but the trade is there once again. Post-plant na naman, A-site, etc. Kid from Tondo, ano mapapakita niyo sa amin this time around? Posisyon ng dalawang team na to, medyo separated, medyo magkahiwalay. Kid from Tondo, nakahanap ng isa, 1v2, iwan na, Dolph cannot make it. Once again, napakagandang retake na pinapakita sa atin dito ng Sunday Shrooms. Mukhang mas nabuhayan sila for this time. Nakikita mo nga yung mga energy o yung presence pa lang nila dun sa round na yun. Napaka-on point at napakaganda. And at this point, Ubek Maniac, GT, they need to adjust right now. Kung hindi, mapupunta ito sa round or map number 3 natin, which is the decider map. Pero for now, SS, lamang sila ng isang round. Oo. Tingnan mo ba naman ang ginagawa ng SS ngayon? Agresibo na sila. Full control dito sa A. Full control dito sa mid. Siguro naman alam na nila na papunta na sa B-site itong Ubek Maniac. I love the flank na ginagawa dito ng taga-GR. Papasok na sila dito sa site. Full B-site. They have full information. And now, the C4 will be planted. Paano na retake dito ng Sunday Shrooms? Magagawa ba nila ng isa pang beses na to? KLB, hanap ng isa, Cetra, trade, 3-on-4, Ubek Maniac, nandyan pa din sa site. Yung oras, bumababa na, 23 seconds na lang, hindi pa sila nakapasok dito sa site. Suna, isa, 3-on-3, sniper, walang nahanap, 15 seconds, JJ, nakahanap ng dalawa, and Dolph cleans it up for the side of Ubek Maniac. Ngayon, tied na naman ang scoreline. Ibang klase yung nagiging nagiging laban natin for this map number 2 sa Ankara. Both teams may ibubuga at may pinapakita. Sa Sunday Shrooms, mas gising na sila doon sa naging resulta ng game number 1 or map number 1. And now, last round para sa first half natin, KLP ang makakuha ng first engagement, pero doon sa may gilid, Suna 360 will also fall down, pero nandoon si J Baez. And now Kid from Tondo also with the kill. Dolph and the side of KLB ay tutumba. 3v3 situation ngayon. C4 planted ngayon. Retake na naman itong Sunday Shrooms. Kaso nga lang, yung kanilang posisyon, pwedeng madali. May isang lurk galing kay Chumat QT. Pero may tao din sa kanyang likod! KLB, di pa nahulog. Buti na lang nahanap na nila. Ngayon, 2v3, winnable para sa side ng Sunday Shrooms. Papasok na sila dito sa side. Isa, nagbabantay. No, ilan ang makakuha mo? Isa, gawin ni JJ. Dalawa, 1-on-1 with the great one. At buti na lang, nakahanap pa ng isa pang round. Itong Sunday Shrooms ending the first half on a 4-5 scoreline. Good initiate fight para sa ni Chumat QT. One of the key players na kailangan i-look forward din on the side of Ubek Maniac, GT. Ngayon, nagkapalitan na ng sides. Titignan natin kung paano nga ba kikilos dito ang side ng Sunday Shrooms and the side of Ubek Maniac. Paano nga ba sila babawi? Sa tingin ko naman ngayon, Sunday Shrooms, mas maganda ang kanilang moral, no? They have found these rounds. They have got these clutches that make them online once again. So, Sunday Shrooms ngayon, their mental is better than ever. Pero ngayon, Ubek Maniac, GR, maganda ang control na pinaggagawa nila dito. Tingnan mo ba naman, si KLP, napakalalim na. Kaso nga lang, hindi niya nakuha yung pitas kay Suna 360. At ngayon, nagkukulang na sila ng isang miyembro dyan sa side ng Ubek Maniac. Masyado atang lumalim at umasim, pero nandun pa rin naman talaga yung risk taker on the side
of KLP. Nag-rest lang talaga siya. Why not i-try natin? Again, andun talaga yung mga players na pwedeng pumasok sa kanilang mga gameplay, yung kanilang mga instinct inside this match. And now, naka-scatter, nakahiwalay na yung mga dalawang players natin dun sa may A site. But right now, 5 members in, papunta dun sa may B site. Titignan natin kung makakalusot nga ba sila. Yan, papasok na din sana sila. Granada tinapon dito, utility nagbuhos na. Kumbaga, nakita mo na si Josh, Astetra, at least nakapaghanap ng isa. Gusto na sila pumasok dito. Forced to stay inside itong Ubek Maniac. Not wanting to fall. Parang pader sa amin to. Huwag kayong pumasok. Classic case. And it is trying to enter. Nahirapan pa din sila. Pero buti na lang. KLB, finding one. No. Isa pa din. Holding it down. Ayaw nila ipalipas. Kumbaga, it is the final fight and they are not giving up. KLB holding out. JJ nadani na din. And there we go. Sunday Shrooms finally getting a bigger lead than they should dito sa series na to. Ibang klase yung pinuprove ng side ng Sunday Shrooms na hindi pa tapos ang lahat for the side of Ubek Maniac. Kaya nilang makakuha ng magandang comeback and this is now a good start para sa kanila for this second half. 6-4 score, yes, nandun yung 2-round win. But right now, huwag silang masyadong kampante dahil kailangan pa rin talaga nilang i-secure to. Katulad dito sa may likod, nakuha agad ni No etong si Suna 360 and also Setra on the side of JJ. 1-for-1 lang ang nakuha pero unfortunately, all of the players ngayon ng SS ay natutumba. Chumat Cutie nadali din dun, no? Si J-Base, actually, di ko nakita yung patay dyan kay J-Base. Paano siya namatay? Paano siya nahulog dito sa mapang to? So, sa round na to, ngayon, the advantage suddenly goes to Ubek Maniac. Mukhang handa naman yung Sunday Shrooms doon sa agresibong pinaggagawa ng Ubek Maniac. Kaso nga lang, the gunfights, when it comes to these weird gunfights, Ubek Maniacs ang magwawagi dyan and KLP gets the final kill onto Zeta. And just like that, gusto nila ipa-equalize ang agwat na ginawa ng Sunday Shrooms. Ang ang ganda agad nung naging batuhan in terms of gunfight, knowing that the side of Asuna 360 and Dolph, ang ganda nung naipinapakita nila in terms of the strategy o yung panika nilang pag-push. Katulad na naman dito, sunod-sunod yung mga ulo na binabaril ni No and also JJ with a good kill. Talagang on point at kukunin lang nila. At katulad dito, pinaliit yung mapa, pinaliit na yung galaw ng mga players ng Sunday Shrooms, kaya nabawi agad. At tayo ngayon yung ating laban. Pumikit ka lang at grabe yung labanan na yun. Ito yung sinasabi ko, pagdating dito sa mga gunfights, Ubek Maniac talaga, they have that advantage at siguro naman ngayon, naisip nila or na find out nila no na mas lamang sila pagdating dito sa mga gunfights. Oo, there are some rounds na Sunday Shrooms, they are able to win the gunfight, but it's just a little bit of luck, no? But when it comes to aggressive pushes, weird situations, gunfights, mapupunta dyan sa side ng Ubek Maniac. At tingnan mo ba naman yung sinasabi ko si Dolph? Di nga niya kailangan kitaan yung kanyang kalaban. Na wallbang niya. Chumat Cutie, wala na dito sa round na to. Tapos ngayon, slow down ulit ang pinaggagawa ng Sunday Shrooms. Okay. Shelax lang daw muna. Suna 360 nandun sa may gitna. Pero mali ata yung pagbato ng flash. Nabulag yung tatlo dun sa may site. But right now, yung C4 kasi is nandun pa rin sa may base, dun sa may base ng side ng Sunday Shrooms. Ayaw pa muna nilang buhatin kasi once na mabigay agad yung information kung saan yung bomba, or yung C4 rather, is nandun yung disadvantage nila. Pero yung vents area, papasukin lang naman dito ni Setra. Pero sabi ni No, wag ka muna dyan. Akin tong lugar na ito. One tap yun eh. Yung narinig kong gun sound, isang tira lang ng kanyang AK at nahulog niya ang kanyang kalaban. With that, gusto naman nila ulit i-repush itong A-site, yung vent area. Si JJ nagbabantay, nakahanap siya ng isa, making it a 2-on-3. Ngayon, nakita natin yung mga retake na pinapaggagawa ng Sunday Shrooms. Maganda. Kaya ba i-match yung retake situations na pinagagawa ng this time around by UM? Suna, nahanap niya gamit ng off angle.
Kaso nga lang, yung Granada na popcorn, 2v1, M4, nasa kamay, at tingnan mo ba naman, piso, isang ubo na lang. Wala na din to. Si Kid from Tondo, tingnan natin kung magwawagi siya dito. 1-on-2 oras. Nahuhulog. Oh, 13 napakadelikado seconds. to. Para sa kanya, 10 seconds left on the clock. Dalawa dun sa may base ang nagbabantay sa kanya. But unfortunately, KLP with that good pick-off. 7-6 score. Change favorite ngayon tayo. Ubek Maniac ang hawak ng kalamangan. Ito yung sinasabi kong mid-round calls na pinaggagawa ng Ubek Maniac, no? They know in that 1v2 situations, hindi naman nila kailangan i-push out, i-force, i-puwersa, kumbaga. Pwede lang sila kumalma lang at pwede sila manalo dito. And Dolph, First Blood, etc. Wala mahanap. Chuma Cutie, at least. Kaso nga lang, patuloy-tuloy ang buhos na pinaggagawa dito ng UM. KLP, isa pang nahanap din. Kaso nga lang, now it's down to a 3-on-2. KLP, para siya ang kamatayan ng Sunday Shrooms. 8-6 scoreline. Nako, Aaron, dalawa na lang. Ang ganda nung nagiging diskarte ng side ng Ubek Maniac because of the push na ginagawa nila. Unexpected play pero a doable risk play para sa kanila. Kasi once na makuha agad yung initiate fight ng Sunday Shrooms, kailangan na lang talaga nilang pagandaan. Katulad na naman dito, papasok yung mga players ng Ubek Maniac dun sa may labas or dun sa may events area control pero dun sa may gitna. Ayun yung kailangan nilang tignan ngayon at kontrolin kasi once na may open to, pwedeng pasukin at mabigyan agad ng punishment etong si Dolph. Dolph, nagbabantay. KLB, tamang jump spot lang. Tamang hanap ng isang pixel pero mali yung kanyang ginagawa. Mali yung basa na ginagawa dito ng UM, no? Nakita natin, tatlo na ang member dito. Gustong ata tumulak dito sa mid. Pero mukhang may onting hesitasyon ang pinagagawa dito ng Sunday Shrooms. And nagtapon lang sila ng Granada. At ayun na, tinigilan nila yung push. Akala na siguro may mga rotations na pinapagawa dito ng UM. And actually, meron nga. Nag-iisa na lang itong miyembro na si JJ. Nakabantay dito sa vent. Ilan ang kanyang makukuha? Oh no. But Cutie, mukhang siya ang nanalo doon sa duelo na yon. Napaganda pa para sa side ng Sunday Shrooms na pwede nila kunin agad yung access point dito sa may A side. But sabi ni No, there is no way to push in because the side of Sunday Shrooms, makakukuha nila yung dalawang kill na yun. Suna at the side of J-Base, nakuha yung kill pero dun sa may gilid, kailangan niya makuha yung pick-up. Dito mama yung flick. Hindi nakuha. J-Base. Pero yung bomba kay LB, yung C4, binabantayan nila. No Ako way. po. No way, KLB. No way. Magwawagita dito sa sitwasyon na to. C4, buti na lang nakuha na. And there he goes. 2 now with the cleanup. 7-8 scoreline. Grabe, may onting kaba ako dyan for the side of Sunday Shrooms. Pero buti na lang napaayos nila, naplansya nila, at nakuha nila yung round na yun. Napaganda na nakuha nga nila totally yung round na yun because of the push and the opportunity na nag-gather on the side of Sunday Shrooms. But right now, Sunday Shrooms 7-8 score, 3 round pa para ma-secure etong ating laban. But for now, parang napapansin ko kasi may possibility ito na pwedeng mag-overtime. Kasi dun sa back and forth game na nakikita natin na nakakascore yung isang team, nakakabawi rin naman sa susunod round. Yeah, tapos ngayon, at that point, no, mental na naman na matetest. Kaya mo ba ituloy-tuloy ang laban mo kahit ganun kataas yung pressure ng mga rounds, no? Will you still be able to perform? Hindi ka ba magiging nervyos? Dapat kalmado ka lang din. And that is the type of emotion that these teams need to show. Kapag nakapagpunta tayo dyan sa outing round na yan, pero tingnan mo ba naman ang ginapanagagawa ng Ubek Maniac ngayon? May tao sa likod na magbabackstab. Kaso nakita niya. KLP though, nahanap niya yung trade. It's now down to a 4-on-4. Sayang yung opportunity na yun on the side of JJ. Unfortunate yun para sa kanila. Napaka-risky nung ganong opportunity. Pero nandun si J-Base with a low HP. 7-8 score.
Pero dun sa may likuran, tamang bantay na lang din. Ito si Kid from Tondo. 54 seconds in para sa round na ito. And this is gonna be a good pressure para sa round number 16. Na nagbabantay sa labas. Actually, dalawang miyembro dito ng UM. No, unang contact dito sa vent. Ilan ba ang kanyang mahahanap? Ito na, papasok ng isa. Pero J-Base nadali. Isa ang nahanap ni No. At kung gusto man nila, kunin to. May dalawa pang mga miyembro dito. Verbo nilang Kid from Tondo nahanap na ang kanyang kill. Flashback, tinapon, Granada, utility, KLB. Nandito na yung rest back para sa side ng Ubek Maniac at naipit na tong si Cetra. 13 seconds left. Bawal na makipag-ikot. And there we go. Map point, Hex Series point na ang Ubek Maniac dito. Napakadelikado yung mga gantong senaryo. Katulad dito, 1 round remaining para manatiling buhay ang side ng Ubek Maniac sa top seed natin. But right now, looking at it, there's a good difference din na makita natin yung playstyle ng Sandwich Room. Pwede nila mapadikit to. Katulad dito, Suna 360 with a good initiate fight sa kamay ni KLP. Pero apat ngayon yung nag-lurk sa players ng Ubek Maniac. Pero Chumat Cutie and Cetra, sila yung dalawang players na nagbabantay. Oh, maganda yung smoke grenade. Mukhang handa naman sila sa pinaggagawa dito ng UM. Kaso nga lang, pagdating sa gunfight, patuloy-tuloy ang Ubek Maniac, patuloy-tuloy pinapakita nila yung talino, yung gilas, yung laban nila dito, yung kaastigan nila. Pero buti na lang, si Cetra, pinansya, Dolph finding the trade, J-Base, 1v2 situation. Kaya mo ba ibuhay to? 1-on-1 with the Great One and J-Base, mabubuhay pa muli itong Sunday Shrooms. 1 HP with a good clash on the side of J-Base. Buhay na buhay at humihinga pa rin. At katulad yan sinabi ko, may possibility talaga na umabot to have this overtime opportunity para sa side ng Sunday Shrooms. Kasi dun sa wonderful clutch win na yon, bumabalik ulit yung kanilang composure as a team. And right now, Suna 360, ibang klase din tong player na to. Siya ang nakakuha ng magandang first initiate kill dun sa round na yon. But for now, mukhang papangunahan yan dito ni Chumat Cutie. JJ, nagbabantay sa vent. This time around, off-angle ang kanyang pinaggagawa. Kumalon! Isa nahanap, naging space jam. Dalawa ang kanyang nahanap kasama dito ng kanyang kasama na si No. Tatlo na ang nahulog sa side ng Sunday Shrooms. At ngayon, mukhang iinit pa to. And that's a good advantage. Kahit pa paano nakuha niya ni Suna. Ngayon, there is room to work with. Pwede na maumikot itong mga miyembro ng Sunday Shrooms papuntang B-side. Kaso nga lang, yung decision nila, tumahimik, maging pasyente. Pataasan ng pasensya, Suna, Red Life. At ngayon, 1v3, pero buti lang si Cetra. Buhay na buhay pa din. Somehow, nagawa nilang 2v2 situation, slowing it down once again. Naghahanap ng pagkakamali na potentially na paggagawan ng Ubek Maniac. Ubek Maniac, they need to avoid the presence of Cetra. Once na makita sila ni Cetra, no, mukhang papaan siya agad sila. So, for me, ano nga ba ang gagawin dito ng dalawang teams natin? Paano nga ba nila kukontrol at kukunin? So, titignan pa natin the side of Sunday Shrooms. Ano yung magiging plano kaya nila? Ito. Pagdating sa mga ganitong sitwasyon, KLB finds the timing. Kaso nga lang, hindi niya pa napatay. And si Suna naman ang madadali dyan. Aware siya sa potential. Change of aggro. 20 seconds left. Kung ako'y si Cetra, iikot na ako dito sa B-site. And mukhang yun sana ang gagawin niya. Pero halatang halata ng babantay dyan.